Ang hirap ng arrangement yan, ha? Bira sa lipa, taas ang boso mo lang, ha? Tenor na yan, oh. Grabe, oh. Isa na lang anak, May, magkampo na tayo pang alto. Wala na, 3 parts lang sila. Salamat sa Panginoon at we have a goodly heritage and maganda may papasa natin sa ating mga anak na hindi lang yung material na bagay mabilis maubos, pero yung Diyos na pwede nilang pagkatiwalaan na hindi nauubusan. Amen? And yun ang magandang makikita sa ating mga magulang na nalangin at nagtatapat sa Panginoon. At ngayon, isa ko sa mga bakit yan ang pinakanta natin? Biglaan mo yan, eh. Kasi because of Zephaniah. Amen? We will be talking also about a goodly heritage in the life of Zephaniah. Tayo po tayo lahat and let us open our Bibles. Ayan, Zephaniah, the royal prophet. Bakit royal? Ayan, hindi po siya cook. Amen? Hindi, joke lang. Okay. Amen. So, I hope na nakukuha niyo po yung background, every book na ating pag-aaral. Amen? Sabi ko sa inyo, maganda, you are understanding yung mga books na yan. How did the Lord speak to this man of God? At paano pinasulat yan? And we understand ano yung background at makita natin na ano yung epekto dito sa atin. Amen? Kaya nga, Old Testament is also the Word of God. Amen? Let us read Zephaniah chapter 1 verses 14 to 16 muna. This will be our key verse, but we will be tackling part of it is the goodly heritage of Zephaniah. Alright, let us read verses 14 to 16. Sabay-sabay na po tayo. Zephaniah, if you're there, say amen. Alright, verse 14, go. The great day of the Lord is near, it is near, and hasted greatly, even the voice of the day of the Lord. The mighty man shall cry there bitterly. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, and a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, a day of trumpet and alarm against the fenced cities and against the high towers. So as we can see, mga kapatid, ay nasimulan ito in the book of Joel, especially yung term or phrase the day of the Lord. Amen? Kaya nga sa mga unsaved, that day will be a dreadful day. Amen? Sa atin naman mga saved, it is a rewarding day. Amen? Pero sa mga Hudyo, it is the revival day. Amen? Pero sa mga unsaved, it is the judgment day. Amen? So, it depends kung saan kang bracket yan. If you are in the saved people, as Gentile, or you are the Israelites, or you are in the unsaved, and I hope ngayong gabi makita natin that we can see yung araw na yan. It's an exciting day for the faithful. Amen? Kaya nga maganda magtapat sa Diyos. Amen. Hanggang sa huling hininga. Amen? Amen. Nangihina, pero dapat nagtatapat tayo because there will come a day na rewarding time para sa atin. Tayo muna yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Help us as we study your words and make us blessed, O God, for the principles that we are about to study and the information that can add us up, Panginoon, yung aming pananampalataya. And give us what we need tonight. And kailangan ko ito padala kayo patuloy revival sa inyong anak sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. You may now be seated. Okay. Zephaniah. Last time, anong ibig sabihin ng Habakuk? Embrace. Yan. Yakap ng Diyos. Ito naman sa Zephaniah, hidden of Jehovah. Itinago ng Diyos. Sa mga bata, pagka may itinago ka, nakaasar lang yan. Amen? Pero, now, the name Zephaniah means hidden of Jehovah. Talaga mga there were instances in the Bible or events na ang Diyos ay meron siyang itinatagong mga tao. Nakikinig ko ba kayo, amen? Now, remember, when God hides a man, is either ang purpose ng Diyos ay proteksyonan ang tao or i-prepare ang tao. Okay, tandaan yung dalawang bagay na yan, ha?
Now, tanda tayo, Zephaniah, mamaya makikita niyo bakit he was, ang pangalan niya is hidden of Jehovah. Though, makikita naman kapatid that there was people or personalities in the Bible na itinago ng Diyos for two main purpose or reason. May mga iba pero these are the two. It's either to protect them and to what? To prepare them. Alright? Now, sa ating pag-aaral, first thing na maalala natin about, kasi hidden ang pinag-uusapan natin, itinago ng Diyos. Mahirap pag ang Diyos ang nagtago. Amen? Kahit na yung bangkay ni Moses, hindi natagpuan eh. Naalala niyo sa Book of Jude, amen? Kasi gagamitin ni Satanas para ipandaya sa mga Israelita. Kasi sila superstitious eh. Nagkakakita sila kahit bangkay. Basta lumabas at sabi nila ay nagkaroon ng mga tinatawag na pagkilos ay kanila sasambahin yan. Very superstitious sa Israel. Kaya itinago ng Diyos yung katawan niya. But the first person na itinago ng Diyos ay si Moses. Amen? Natandaan nung si Moses po ay ipinanganak. That was the time, mga kapatid, na nagkaroon ng transition ang leadership ng mga parao sa Egypt during the time of Joseph papunta sa kanya. At nung dumami na sila naging threat. Tandaan natin mga kapatid, that Moses was hid by God first in the ark of bulrushes. Itinago siya kasi papatayin siya eh. So, nagbigay ng Diyos ng instruction sa kanyang mga magulang at lalo sa kapatid niya. And also mga kapatid, that God told him for 40 years in the royal Egyptian palace that he might learn to be what? Somebody. That he was not just protected, but he was also prepared. So it took 40 years, mga kapatid, na itinagong ng Diyos si Moses sa harapan ng Egyptian na hindi siya makilala na siya ay Hebrew, and also the Egyptian cannot see na siya po ay isang Hebrew man. Amen? That will change the history. So makita natin mga kapatid, also part of the life of Moses, si Moses ay tinago din in the backside of the desert. Remember na nakapatay siya ng Egyptian kasi ay nagmamadali sa kalooban ng Diyos. Banat ng banat, hindi pa naman yung nakalooban ng Diyos. He would be the Savior, pero hindi sa paraan niya. He would be used of God, pero hindi sa paraan na naisip niya. Nakikinig ba kayo, man? He will deliver, He will be used by God para sa exodus ng Israel mula sa Egypt. Kaya ginawa niya sa pamamaraan niya at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Kaya minsan akala natin sa paraan natin. Tanda natin, ang kalooban ng Diyos is not in accordance to our wits, but according to His will. Amen? So natin, Moses experienced, mga kapatid, to be hidden by God. He was hid by God. First, by bulrushes. Next is 40 years in Egypt, and then 40 years sa backside of the desert. So, nung lumabas siya, tandaan natin, that's the time na He will be a deliverer, a Savior for the Israelites. Another person that God hid, Elijah. Ano sabi ng Diyos kay Elijah? Go, hide thyself. Kanino siya magtatago? Sa sobrang takot niya kanino? Kay Jezebel. Are you listening, amen? Tandaan mga kapatid that he was hidden by God sa mga kuweba. Kasi backslider siya. Buti na lang, nung backslider siya, iningatan siya ng Diyos. Are you listening? Alam niyo ba na kahit minsan na backslide tayo, iniingatan tayo ng Panginoon? Di ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon yan? Amen? And we must use that time to replenish our strength and ourselves sapagkat ihahanda ka ng Diyos. Even now, backsliding happens to a believer. Backsliding happens even to the most spiritual person in the history of Christianity and even the history of the Hebrew people. Pero do not use backsliding para lalo kang lumay sa Diyos. It's a time na lalo mo dapat makita ang kabutihan ng Diyos. Amen? Nandiyan mo ba kayo? Na kung kayo nag-iisa, kayo nakakaloko, tingnan mo yung ginagawa sa ng Diyos. Na even that Elijah, he experienced backsliding, and since God said, go hide thyself. Kasi hindi ka mo pwedeng harapin yung si Jezebel na ganyan ang itsura mo. Hindi mo
evidence na ganyan ang iyong espiritu. Kaya nga pinakain muna siya eh. Ano ko ba kayo? Pinatulog din siya. Isa pala kaya pala nagbabackslide, pagod lang at saka gutom. Okay, sige po. Amen. But when the time was right, ano sabi ng Diyos kay Elijah? Go show thyself. Pakita mo na. Busog ka na eh. Nakapahinga ka na. Trabaho na! Medyo ba kayo, amen? Tama na, itinago na kita. Itinatago kita para magpalakas ka. Hindi ka magtatago para lumayo at magpakahina ka. It was Elijah. How about the Lord Jesus Christ? During the time, mga kapatid, na pumapatay ang mga Romano ng 2 years old pababa, the Lord Jesus Christ was hid. Saan siya tinago? Sa Egypt. Nandiyan pa ba kayo, amen? Hello? So makita natin, mga kapatid, that for 30 years, he was hid by God. Kaya nga, saan natin makikita ho yung mga kapatid? In the time na siya ay 12 years old, are you listening, amen? Hello? So makita natin na kakaunti lang yung time na minention siya ng Panginoon sa Biblia. And for 30 years, yung pinakita siya after that, he just ministered at least 30 plus months for a ministry. Ang tagal din ng preparation sa Panginoon for 3.5 years lamang po. Amen? Are you listening? Kaya nga kung tayo po ay iniingatan, tinuturuan ng Panginoon in our time, so God will use us and make the most of it na habang ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo, amen? So it's either to prepare us or to protect us. Now, tanda natin mga kapatid that even in Zephaniah, kay Zephaniah, ganyan ho ang ginawa ng Panginoon bago siya pinakilala sa Israel. Are you listening? Number 1, he is called the hidden man. Ayan na, the hidden man. Ano? Bakit sabihin nyo? Ha? So chapter 1, tingnan po natin verse number 1. Kaya kung di lang, tingnan nyo ha. The word of the Lord which came unto Zephaniah, look at this, mahalaga po itong mga pangalan na ito. The son of Cushai, the son of Gedaliah, the son of Amariah, and the son of Hezekiah, or Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah. So tandaan natin mga kapatid, that in the house where Zephaniah was raised, there was a prized possession. Are you listening? Amen? There was a prized possession. So we can see mga kapatid, na during this time mga kapatid, he existed mga kapatid, na tandaan natin, si Manasseh, pinag-aralan last time, he was the most wicked king of Judah. Nakikinig ba kayo, amen? Now, si Manasseh, he has a goodly heritage. Actually, maayos yung sinundan niya. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Hello? Pero tandaan natin mga kapatid, alam niyo yung nakatago sa tahanan ni Zephaniah? Family tree. Family tree. Pero hindi kasama dyan si Manasseh. Napansin niyo? Ito mabasa natin sa chapter 1 verse 1 is the second degree. Are you listening? Of royalty. Kasi sa mga Hudyo, anyway, sa mga royalty, meron tinatawag na priority. Alright? Yung tinatawag na first lineage. Pero meron mga secondary son. Nakikinig ba kayo, eh? Kaya nga, just like kay Abel, tandaan natin, nung siya ay pinatay, nagpalit ang Panginoon. Si Seth. Amen? Are you listening? Now, bakit nangyari yan? Because Manasseh, tandaan natin, hindi siya naging maayos. Manasseh nga eh. Amen? Now, merong family, kaya sa chapter 1 verse 1, napakaikli, but it is a family tree, or it was a family tree of Zephaniah. Pinakilala dyan, yan, nakita si Cushai, si Gedaliah, si Amariah, and si Hezekiah. Actually, Hezekiah po yan. So we can see mga kapatid that during this time, King Josiah came to the throne. Tanda natin po yan, no? Pero hindi siya nagtagal. And Zephaniah brought it out of hiding.
Kaya makita natin, ipinakita po dito sino? Si Kushai. Sino yung tatay niya? Ayan, so pabalik po yan eh. Tignan nyo ha. Noong panahon ni Josiah, King of Judah, kasi napalitan na sino? Si Manasseh. Nakikinig ba kayo, man? Now, inilabas ng Panginoon si Zephaniah in the time of Josiah. Tandaan, ilan lang ang naging mahusay na hari from Judah. First, sino? It was Hezekiah and then Josiah. Nakikinig ba kayo, man? So, ang Judah, lalo ang Israel, mas marami silang problema. Pero makita din pabalik po yan. Now, Hezekiah, Amariah, Gedaliah, Cushai, and then Zephaniah. Pabalik po. So you can see, mga kapatid, this is a family tree. Na bago, hindi siya inilabas during the time of Manasseh, kundi mamamatay siya. Nakikinig ba kayo, man? He was brought out in the time of a wicked king, pero he was brought out also in the time of a hard time na kung saan si Josiah ay inaayos niya ang Judah. Are you listening, man? That it was infested, it was infiltrated, it was impacted by idolatry and false worship, foul worshiper, temple na kakaiba, sila baalaan dyan. Now, he was in tune with the king na gustong i-revive ang Judah na bumalik sa Panginoon. Kasi kung siya ay nabuhay sa panahon ni Manasseh, mamamatay siya. Kaya nga, there's always a timing. Nakikinig ba kayo, amen? That all things work together for good. Are you listening, amen? Amen. Kaya makita ko natin, mga kapatid, this is his ancestry. But remember, this is the second line when it comes to royal succession. Nakikinig ba kayo, amen? Hello? So, tanda natin, si Hezekiah, binigyan siya ng Panginoon ng, natin, we know the story. Si King Hezekiah ay ilang taon na idinagdag sa kanya ng Diyos. It was 15 years. Minsan, yung haba ng taon na yun, alam nyo, maganda sana yun eh. Actually, kung ginamit niya sa Panginoon, kaya lang, even the time this, na Hezekiah, nakita din niya yung anak niya. Akala niya yung anak niya is a miracle. Now, he distinguished that yung anak niya ay sino? Manasseh. Are you getting now the point? You were given by God another 15 years. God spared him from the death. And yet makikita niyo yung anak niya ang sisira sa pinundar niya sa Panginoon. Kaya no wonder even Solomon said, better is the end of a thing than the beginning thereof. Are you listening? Manasseh doesn't have the intention of following the footsteps of his father. Kaya pinakanta, sabi ko, yung Duple Heritage. Ang ganda ng susundan ni Manasseh. Hezekiah was faithful to God, amen? Kaya nga sininagdagan ng Panginoon eh. So in line of succession, mga kapatid, maganda sana yung susundan. But Manasseh, tanda natin, hindi niya kinuha yung ginawang halimbawa ng tatay niya sa paglilingkod sa Panginoon. Maybe he experienced yung influence ng kanyang mga kaibigan. Or, itong malaking influensya, yung mga tutors niya. Royalties has their tutors. May mga nagtuturo. Kaya nga makita lang, bakit may masama yung, meron tayong haring pinag-usapan, masama yung ito nga si Josiah, pero bakit natuto? May nanay siyang maayos. Nandiyan ba ako kayo, amen? Ito si Josiah, yung nanay niyang maayos ang nagturo sa kanya. Pero kay mahal naman dito, maayos yung tatay. Kaya lang, yung tatay niya napaka-busy. Busy about bringing people going back to God. Na nakalimutan niya na dapat ang una niyang dalhin sa Panginoon ay ang kanyang mga anak. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? So he was busy on public works and highways. Restoration of the temple. Celebration of religious great Passover nationwide crusade against idolatry.
isinama yung anak niya. Kaya nga sa gawain, huwag lang nating itulak ang ating mga anak. Isama natin sila sa gawain. They should be seeing, feeling, and thirsting, and hungry, and being hunger. Mga kabansa, ating manambahan. And that has been the problem even in the time. Alam niyo bakit nagkakaroon ng problema sa succession? Tama yung ginagawa ng magulang. Hindi isinama yung mga anak. Naulitin ko, maganda yung lineage ni Manasseh, ha? It was Hezekiah. Pero bakit nagkaganon? Secretly tutoring Manasseh. Imagine, in his own territory. Siguro kung pag-iisipin natin ito, nagsisikaya ito si Hezekiah. Nandiyan po ba kayo? He was given by God another 15 years just to see. Just to see that. Kaya lang, problema kung si Manasseh, he reigned for 55 years. Ayos sa ating pinag-usapan, pinag-aralan last time. Are you listening, Kaya lang, problema kapatid, hindi siya naglingkod sa Panginoon. Nandiyan po ba kayo, amen? Hello? Yung sumunod kay Manasseh, minalas. Si Amon. Nag-live, si Manasseh 55 years. Si Amon, 2 years lang. Sumunod si Josiah, 31 years. Next, si Jehoahaz, 3 months lang. Now, this is a bad lineage. Maganda yung pinagmulan nila. That is the sovereign line, yung una. Kaya the secondary line, yung binasa natin kanina, una is Amariah. Nakita niyo po yan? And then si Gedaliah. And then si Cushai. And then sino po? Si Zephaniah. Now, meron po tayo makikita dito. Remember yung term sa Bible, ang third and fourth generation? Okay, mamaya makita po natin yan. Ano? So that is the secondary lang. Binanggit si Hezekiah, pero tanda na hindi binanggit si Jehoahaz, Josiah, Amon, and Manasseh because it has been what? An infected sovereign line na pamilya na una, dapat doon yung mga naging hari, pero hindi doon nagkaroon ang Diyos ng tatawagin to cause revival for Israel. Are you listening, man? It came from that secondary line, isa sa mga anak din, which is Amariah, the next anak ko si Gedaliah, at si Cushai, and then si Zephaniah. Natandaan din, he was healed by God. Zephaniah was hidden. Are you listening, man? Habang nagwawala itong apat na ito, may ikli yung kanilang pag-aari. Wala tayong makita ang kabanalan sa kanila. But God preserved this godly line of Hezekiah for 4 generations. Are you listening, amen? In the time of Manasseh, Amariah was there. In the time of Amon, Gedaliah was there. In the time of Josiah, Cushai was there. In the time of Jehoahaz, which is 3 months lang po siya na naghari. Now, there came Zephaniah. Kaya nga nandito na si Josiah. Nakikinig ba kayo, amen? So makita natin mga kapatid that even Moses wrong, mga kapatid. In Exodus chapter 20, tingnan po natin. Just a short background po. Are you still there, amen? So itinago siya ng Panginoon. Nakikinig ko ba kayo, amen? Until 4th generation. In Exodus chapter 20, in verses 4 to 6, ano sabi ng Bible? Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I the Lord thy God am a what? Jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto what? The 3rd and 4th generation of them that, can you imagine? For God in every generation at least 40 years. But God will visit. It's either, mga kapatid, kasi dalawa ho ito Ulitin ko ha. He was hidden by God. And God was preparing him. And God is also protecting him. But in the Bible, mga kapatid, yung 3rd and 4th generation, Hezekiah was the 4th generation from Amariah.
Now, God is about to visit. Tandaan natin, ang problema ng Juda, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. And the time that God will visit them is for them na padala ng mangaral in the 4th generation. Nandiyan po ba kayo? It's not just about the judgment of God, but somebody will preach the word of God sa panahon na sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nandiyan po ba kayo? Amen? Now, so we can see mga kapatid, it was the 3rd and 4th generation. Now, wickedness, lalabas yung matinding wickedness on the 3rd and 4th generation. Ganun din naman mga kapatid, para yung purpose ng Diyos in Israel time, to show His goodness, lalabas din yung 3rd and 4th generation. Nakikinig po ba kayo, amen? So most of the time, binabanggit po yan. Even mga kapatid, yung covenant ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 15. So talaga si Jacob, nung siya ay pumunta sa Egypt, kasama ang kanyang pamilya, yung anak niyang si Levi, si Kohat, si Amram, and then the next is Moses. Nakikinig ba kayo? So we can see historically that God is moving on the 3rd and 4th generation. It's either to punish the people of God na sumasamba sa Diyos-Diyosan, or to send them what? Deliverance and revival. Are you listening, man? In the 4th generation, ang Diyos kumilos. Are you listening? So, makita natin mga kapatid, it is the same thing in our generation. Tingnan nyo, dito naman tayo sa atin. First generation, tanda natin, yung katotohanan, it is being held as a conviction. Sa mga magulang yan. Nandiyan ba kayo? First generation believers, ito, tingnan nyo po ha, kung yun sa mga man of God, yung preparation, 3rd and 4th generation, matagal ang preparation, to send people, to send the Israelites a revival, a man that will deliver them. Sa atin naman, the first generation, when it comes to faith, ito yung mga magulang natin na parehas ligtas. Amen? Di ba tayo natutuwa sa mga anak? Ay, mga anak, mga magulang niyo, parehas na nasa gawain. Hindi perfect, pero nasa Panginoon. Amen? Bonus pa, makita nyo, kasama nyo silang naglilingkod sa Panginoon. Hello? Naninigaw din yung mga yan, pero mahalaga, magkakasama kayo sa Panginoon. Ang tawag dyan sa mga magulang is first generation. The next generation, yung susunod, ito na. First generation, yung katotohanan, pinahawakan nila as what? Conviction. And people will die for it. Nakakita ba tayo ng ganyan, di ba? Yung mga talagang mga nauna, ibig sa mga pastors, meron po mga first generation pastors in our time. Amen? Kung sa atin, si Pastor Ed, tapos sa Santa Cruz, tapos ako pang 3rd na. Ngayon, 4th generation will be possible si Brother Luke. And the missionary naman gagaling po dito sa atin. So, I do believe that this will be a kind of revival in our generation. Amen? Amen. Kaya ito naman, 2nd generation, sana naman, huwag nang ganito. Yung mga una talagang handa silang mamatay para sa pananampalataya. The 2nd generation, mga anak, the conviction has become a belief. Paniniwala na lang. Dito nangyayari yung mga simbahan, bakit pag may pumalit na pastor, sa balang araw, sa pagdating yung susunod na generasyon, paniniwala na lang. Kasi bakit? Ito na yung wala na yung apoy, wala na yung passion. Makakakita ka, titigil lang. Kasi historically, ganyan nangyari sa Amerika. Yung Dallas Billington, nag-average 50,000 every Sunday. Nung may pumalit, bumaba na ng bumaba yung anak. Kaya yung mga anak, dapat mas lalo kayong manampalataya sapagkat kayo ay lalong paligo ng salita ng Diyos. At ang dami ng blessing. Yung mga anak na lalabas na yan, they will be the 2nd generation Christian para sa inyo. Pero kung ang pamilya nyo, yung magulang nyo ay saved, amen? Tapos ikaw, ngayon may pangatlo na, wow, 3rd generation. Are you listening, amen? Sana yung kayo mga magulang na yung inyong paniniwala. Kayo mga magiging magulang na, ay hindi na lang paniniwala ng mga anak ninyo.
But it will become a conviction for them. Kayo namang bubuo, first generation kayo. Nandiyan pa ho ba kayo na? Sana yung apoy na andun pa rin. Sabi ko nga, patapos na itong ating major construction dito. Susunod na ito, kung nakakabili tayo ng property. Marami dito mga bata hindi nila maranasan mag-construction kagaya ng mga nauna. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Hello? Na yung pag-pledges weekly, talagang bakbakan. Baka isang araw, kwento na lang sa mga anak natin, kaya nga dapat marami tayong programa sa simbahan. So that conviction will also be pure pagdating sa ating mga anak. May apoy pa rin. May passion pa rin. Nakikinig ba kayo, amen? Amen? Ito, third generation. Yung belief became an opinion na lang. Ito, kailangan na ng revival to. Sa inyo lang yan. Dati pa yan, iba na ayun. Opinion na lang. Yung pag-church, opinion na lang. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Ito na problema, fourth generation, which is a negative side. Wala ka nang makita. Pangalan na lang, baptist na lang. Pero wala ka nang makita ng bakas noong unang henerasyon na nagsasakripisyo, nagsasowing, lumuluha pa sa Panginoon. Nandiyan po ba kayo? The question tonight, saan henerasyon ka? Maybe God is hiding you and you are now being prepared by God to bring back the revival sa darating na henerasyon ninyo. Amen? Zephaniah belonged to the fourth generation from godly King Hezekiah. Kaya nga mga kapatid, nung ang Diyos is ready to judge the Judah, Zephaniah, inilabas. Ilabas na si Zephaniah to preach. Now remember, revival is not popular. Nakikinig ba kayo? Amen? Imagine inilabas si Zephaniah during this time. It was a hard time in the time of Josiah. Si Josiah talagang grabe yung ginagawa niya. He instigated yung pagpaparepair ng templo. Sinira niya yung mga Diyos-Diyosan doon, yung mga grotto doon. And that is the time that Zephaniah was preaching. And napakalaki ng gawain. Also, it was the time of Isaiah, Jeremiah. Pero kulang sila. Nakikinig ba kayo? Hindi sila nag-meeting. May kanya-kanya sila ngayong pangangaral in the northern kingdom and the southern kingdom. Pero hindi sila nag-meeting. But they have the same calling from God. And they need to what? To instigate to preach the revival from the Word of God. Kaya sa bawat area, mahalaga yung ginagawa natin. Nandiyan po ba kayo, amen? Third and fourth generation. So he was the hidden man. Hindi po siya hidden topsy. Nalala ko lang, amen? Amen? Secondary line. Pero hindi ibig sabihin secondary ay hindi nagagamitin ng Panginoon. Amen? Amen? Inihahanda siya ng Diyos. Number two, he wasn't just the hidden man, but he was the haunted man. Haunted. H-A-U-N. Alam niyo yung mas Tagalog yung haunted? Mahabol sa kanya. Alam niyo, parang Tagalog dito. Hinahunt ka, sinusundan ka. Ayun. Hindi naman inuusig. Pwede ba sila inuusig ka, inuusig. Hindi inuusig eh. Hunt ay parang binabagabag ka, sinusundan ka. Alam nyo, ang nag-hunt sa kanya dito ay yung kalalagayan ng Judah during this time. Or say amen? Hindi lang yung kasalanan nila. Listen to me now. The next na talagang nababagabag sa kanya ay sila ay sasakupin ng Babylon during this time. Amen. It was prophesied, it was given to him, and only na mag-aalis sa kanila is what? Revival. Are you listening? Kaya makita natin mga kapatid na dito mo sa Zephaniah 1:7, tingnan nyo ha, in verses 2 hanggang 6, talaga ang sabi ng Diyos, I will consume them, I will utterly consume them, I will stretch out my hand upon Judah, lahat sa kanila, and I will cut off the remnant of Baal. Gabi, sabi naman verse 5, and then that worship the host
yung sumasamba sa mga bituin, sa mga araw, sila yung mga sumasamba, nangangako sa Diyos, pero nangangako din sa Diyos-Diyosan. Nakita niyo ba yan? Verse number 5? Pinagsasabay, nangangako sa Diyos, at nangangako din sa ibang Diyos. Salawahan. Dual. Nakita niyo ba yan? Dual symptom, mga kapatid. Nakita niyo, nangangako. Yan nga. And that swear by the Lord, and that swear by Malcolm. May Malcolm, Diyos-Diyosan po yan. Verse 6, and them that are turned back from the Lord, yung mga tumalikod sa Panginoon, and those that have not sought the Lord, yung hindi na hinahanap ang Panginoon, nor inquired for Him, hindi na humihingi ng advice, ng counsel sa Panginoon. Are you listening? Meron bang ganyan? Ano yung nag-on kay Zephaniah? Yung ugali at yung gagawin ng Panginoon sa kanila. But in verse number 7, ano sabi niya? Hold thy peace at the presence of the Lord God. Kaya nga pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, sumasamba ka, relax lang. Hold thy peace. Nasa simbahan ka, ikaw ang dami mong inaalala. Hold thy peace. You are at the presence of the Lord God. Look at this. For the day of the Lord is at hand. Malapit na ang araw ng Panginoon. Nakakakita ka, tumatalikod, nakakita ka na sumasabay ka. Pinag-usapan natin ito, Judah ho ito ha. Nandiyan po ba kayo? Southern Kingdom, pinanggagalingan ng mga propeta, pinanggalingan ng mga medyo matitinong mga hari, are you listening? Pero dumating sa punto na ang kabuuan ng Judah, tumalikod na, hindi na nila hinahanap ang Panginoon, wala na silang pakialam sa counsel ng Panginoon. So ito ang nababaga. Kaya he was a hunted man. Yan yung bumabagabag sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, oh, hey, relax. Panginoon, basta sila lahat. Masyado ka apektado. Relax. Hold thy peace. Di ba kayo? Panginoon yung mga peace. Hold thy peace. Great peace. Ano sabi ng Bible? For the day of the Lord is at hand. Look at this. For the Lord hath prepared a what? A sacrifice. Sino nag-prepare? Naghanda? It was God. He hath bid His guest. Tatawagin na niya yung kanyang mga bisita. Habang sila ay nagkakagulo, habang sila ay tumatalikod, hey! Relax. May inihanda ako. Alam niyo, pagka may mga guest, sa kultura ng mga Hudyo, alam niyo ba, 2 beses silang tinatawag. Napasin, bakit yun sila sabi na come unto me, 2 beses binanggit. Okay, custom po ito. Insert natin yan 2 beses. First, kaya nga una, for them to prepare. The next na sila ay tatawagin, naka-ready na. Kaya sabi ng Panginoon, relax lang. Wala pa yung second calling. Wala pa yung second coming. Are you listening, amen? So verse number 8, tingnan niyo po. And it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice. So ilang beses binanggit dito, habang siya'y bagabag, yung nakikita niya, kalagayan ng kanyang bayan, kalagayan ng kanyang masaparay, sa atin niya, apektado ng mga hearing. Amen? Pero iba man ay watching, amen? Amen. Apektado. Relax. Hold thy peace. Kaya nga pati mga Kristyano, pati mga pastor, kailangan ako kay ganito, makinig ka. Hindi pa dumarating ang araw ng Panginoon. Hayaan mo sila. Maiinis ka lang. Sino hindi naiinis? Pagtingin ng balita, sinauli na yung GMC, sinauli na yung, anong tawag? Lamborghini, Cruz? 40 million. Sabi ng iba. Tapos ngayon, babagyo, dadaan naman sa Calabarzon at Manila. Bahala naman. Amen? Magkakalit na naman ang mga tao. Tapos may mga nag-i-instigate pa. Alam niyo, inabunga din ng pagsamba sa Diyos ng tao Yes, amen. Nakikinig ba kayo, amen? Ulitin ko.
The fool hath said in his heart. Ano sabi ng mangmang sa kanyang puso? There is no God. Okay. Ano sabi na? Introvert yan eh. Kinausap yung sarili niya, walang Diyos. Sino yun? Sino sasabi ng walang Diyos? Mangmang. Bakit? Pag sabi ng walang Diyos, wala nakakakita sa atin. Nakaw lang dito, nakaw doon. Kasalanan dito, kasalanan doon. Ano kasunod? They are corrupt. So gawain yan ng mga mangmang na makurap. Gawain niya na hindi naniniwala sa Diyos. Wala akong pakialam kung saan ang kanilang affiliation. Pero pag sila ay nagkukurap at sila na andyan, kaya nga pagpastor ka, hirap dyan. Nandiyan po ba kayo? They are corrupt. Kasunod, they have done abominable things. Kanina natin sa balita, yung isang congressman. Ilan yung helicopter, pero plano pa. Samantalang yung Navy, bulok, amen? Diba? Yung Air Force natin, air lang. Walang force. Nung mamasa pa, no, bumabaril, hindi naputok yung baril. Ay, ilan dyan sa mga yan ang may mga firearms talaga nakatago? Okay, sabi ng Panginoon, hold thy peace. The day of the Lord will happen. Kaya ang ating prayer, thy kingdom come. Next, in verse number 8, and shall come to us the day of the Lord's sacrifice. Binanggit yung the day of the Lord's sacrifice. Are you listening, man? I will punish the princes and the king's children and all such as are clothed with strange apparel. So, makita verse number 14. Verse number 14. The great day of the Lord is what? Near. Verse number 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. Are you listening? Chapter 2, verse number 2. Before the decree bring forth, before the day passes, before the fierce anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's what? Anger. Verse number 3. Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought this judgment. Seek righteousness, seek meekness, it may be. Ye shall be hid in the day of the Lord's anger. Are you listening, man? So makita natin mga kapatid, sa verse chapter 1, verse 15, day of wasteness. Nakita niyo po yan? Day of trouble, day of distress, desolation, darkness, gloominess, day of clouds, and thick darkness. So we can see here yung tatlong W, WWW. Woes, weather, and war. Are you listening? In verse 15, may alarm. The day, verse 16, a day of the trumpet. So you can see mga kapatid, na habang si Zephaniah ay napapagabag sa nangyayari, sabi ko, relax! There is coming a day, the day of the Lord. Are you listening? Amen? Hello? Kaya nga, habang pinapakita sa kanya ito, alam niyo, pinakita ng Diyos sa kanya, the visions of the day of the Lord. The question this evening, habang nakikita natin problema ng ating bansa, nakikita ba yung vision ng Panginoon mula sa kanyang salita? Kaya, it will keep our peace. Nandiyan ba kayo? Kaya yung mga kanang buhay pang dito lang sa mundo, magagalit ka talaga eh. Tingnan niyo yung mga kabataang nahuli. Nandiyan ba kayo? Yung nagyaya, yung mga nakamaskara, si Superfly, ayun, binisita, sabi nung nagbabalita, binisita ba kayo nung si Superfly? Tsaka yung mga temple, yung mga nakitim dyan, ilan yung nakakulong? Sino nag-aabang doon sa labas ng kulungan? Ng mga magulang. May dala ba kayo? Nasaan yung mga nanghimas na nanghimok sa kanila na sumama sa kalokohan yun? Nagtatago niya. Kaya kayo mga anak, magpasalamat kayo pag ang magulang nyo nasa Panginoon lang. Kahit wala pa nga sila sa Panginoon, pero kayo ay hindi hinahadlangan sa Panginoon. Eh tingnan nyo, saan sila dinala? 200 yung nauli sumama sa September 29, mga nakamas pa. Ayun, hindi naman po talaga ako eh. Pero talaga ako hanga doon sa isa doon. Pinaglalaman yung pagbaba ng presyo ng kwek-kwek. Fishball. Nahuli siya. Ayoko na ang mga fishball.
Pero alam niyo, what comforted Zephaniah sa kabila ng mga problema ng kanyang bayan? The vision of the Lord. There will come a day. Kaya ang ganda ng awit. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky. Wala nang bagyo. No more tears within the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. Wow, sa langit po yan. Amen? Amen? Dito, talagang pagka konting umulap lang, patay na. Konting ulan lang, baha na. Amen? Ang mga tao, pasama ng pasama. Imagine, ang daming nahimok noon, ganun mga tao, pero yung iba ayaw magpahimok sa simbahan. Na tinuturuan natin magkaroon ng takot sa Diyos para isusunod na henerasyon, hindi na magnanakaw, hindi na sinungaling. Napakapangit ito, nagdadrive ka ng Lamborghini pero magnanakaw ka, ano? If pinaplant mo, pinapangalandakan mo yung sarap ng buhay, Brother Jay, isang hapunan, 700,000. Pinaplant mo pero galing sa hindi maganda. Pero di ka ba nagpapasalamat na bago kayo kumain, ang tatay mo, nanay mo, galing yung pinaghirapan nila sa Panginoon sa trabaho. Na yan ay gulay, na may isang katerong karne. Amen? Di ka ba nagpapasalamat niya? Kasama mo magulang mo. You're praying with them. Papasalamat kayo sa Panginoon. Amen? Eh sabi ng Proverbs, better is what? Yung ang kinakaya herbs. Pero may kapayapaan kaysa naman stove ox, pero nag-aaway-aaway kayo. Nandiyan pa ho ba kayo? Now, kaya makita natin in the time of Zephaniah, he was haunted by problems. Sino mo walang problema? Amen? Ang problema nga niya, mga kapatid, yung kabayan niya eh. But he was reminded, hold thy peace. Hold thy peace. Kaya nga, bakit mahalaga tayo sa simbahan? Tingnan nyo ha? Sana naman. Minsan nakaka-tempt din talaga mag-comment eh. Kasi nakakainis. Lahat nakakainis. Pero yun lang, balik tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? At huwag ka masyadong mag-indulge ka. Amen? Kasi pag nagsalita ka dito sa isa, may kaaway ka. Nakita niyo ba? Oo, pag nag-comment ka against dito naman kaiba kaaway mo. Mag-post ka ng verse, lahat galit sa'yo. Di ba ganda? So, the hidden man, number 2 is what? Puro H po ito, mga kapatid. Dex, the horrified man. Horrified. Talaga, tingnan yung sabi ng chapter 3. Actually, sa chapter 2, verse number 11. Actually, buong chapter nga ito, pero sige, tingnan natin lahat. Hinighlightan ko na lahat ito eh. Verse 7 ng chapter 2, sa last part. In the house of Ashkelon shall they lie down in the evening, for the Lord their God shall visit them and turn away their what? Captivity. Verse 9, therefore as I live, said the Lord of hosts, the God of Israel, surely Moab shall be as what? Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah, even the breeding of nettles and salt pits and a perpetual desolation. The residue of my people shall spoil them, and the remnant of my people shall what? Possess them. Verse number 11, chapter 2, the Lord will be terrible unto them. Verse number 13, and he will stretch out his hand against the north, the northern kingdom, and destroy Assyria, and will make Nineveh a what? Actually, imagine, magkakasabay ito sila. Naisip niyo yung nag-preach sila, iba-ibang lugar. Naalala pinag-aralan natin itong Nineveh, yung city, doon nag-preach si Jonah, tapos kasunod si Nahum, amen? So it was mentioned also by Zephaniah. Are you listening? Chapter 3, verse 1, woe to her that is filthy and polluted to the oppressing what? City. Verse 2, she obeyed not the voice, she received not correction, she trusted not in the Lord, she drew not near to her God.
Verse 4, her prophets are light and treacherous persons. Her priests have polluted the sanctuary. They have done violence to the Lord. He was horrified. Natatakot siya sa kalagayan nila. Alam nyo, hindi siya natatakot doon sa mga bagay na mangyayari. Alam nyo kung saan siya natatakot dito? Anong nakita niya? Are you listening? Bagamat binanggit yun, ito mangyayari dyan, ito mangyayari. Pero saan natakot talaga si Zephaniah? Is it to the things that will happen sa Judah? Nandiyan pa ho ba kayo? Hello? Verse number 17 of chapter number 3. Ito yung kinatatakutan niya. Actually, ilang beses binanggit po ito sa chapter na ito. Chapter 3. Yes, verse 17. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. Verse 15, second part. Babasahin, the Lord hath taken away thy judgment and cast out thine enemy. The King of Israel, the Lord, is in the midst of thee. Verse 11, in the day shall thou be ashamed for all thy doings wherein thou hast transgressed against me. For then I will take away out of the midst of the verse number 12, I will also live in the midst of thee. So many times binanggit dito mga kapatid. Alam nyo, ito yung mangyayari sa kanila, pero ang kinatatakutan that makes him horrified. Natatakot siya. Nakita niya ang Panginoon na andyan na. And he was about to give the judgment na andyan na ang Panginoon. Are you listening? Sabi ng Bible, when there are 2 or 3 that gathers in my name, I am in the midst of thee. Maganda pag ang Diyos na andyan sa pagsamba. Pero ang nakikita ni Zephaniah na ando ng Diyos para magparusa. Kaya kung may problema ka na sa Panginoon ka, huwag ka mag-alala. Ang Panginoon nasa kalagitnaan natin. Pag sabi kalagitnaan, He was not literal sa gitna, kundi His presence is with us. Natatakot siya hindi para sa Kanya, kundi para sa kanila. Are you listening, amen? Nakikita niya yung epekto ng 55 years sa pag-rule ni Manasseh at ang Panginoon ay naandyan na. Hindi na mapipigilan, hindi na makakadyangan yung judgment sa kanila. Are you listening, amen? Just like in the times of Nimrod. Are you listening? Nung naandun ang Diyos, He came down. Nung itinatayo yung Tower of Babel in the midst of the people. Are you listening, man? Are you listening? When the Lord and the 2 angels visited Abraham, pumunta siya sa Sodom. The Lord is in the midst of that. And also in the time of Zephaniah, naandun na ang Panginoon. Dalawa lang yan. It's either you will be, to forth natin, hopeful or horrified. Pag nasa Panginoon ka, salamat Panginoon, we can feel and we know your presence is in the midst of us. Panginoon, may problema kami. Hindi kami matatakot. Bakit? We're hopeful. Kasi you are in the midst of our marriage. Are you listening? In our trials. Pero iba, kapag ang Panginoon in the midst to give the judgment. That's why Zephaniah was also a hopeful man. I-describe naman niya sa chapter 4, mula verses 14 to 20. Actually, mula verse 8 hanggang 20, kung gaano ka-blessed. Are you listening, amen? Gaano ka-blessed siya, particularly at sa gagawin ng Panginoon in the tribulation time. Actually, binabanggit dito, pagdating dito, is the tribulation time. The tribulation time is the gathering of the Israelites. Nandiyan po ba kayo? Kaya most of it ay prophetic na binabanggit. Yung Jacob's trouble, it's also called the Great Tribulation. Are you listening, amen? Na pagkatapos ng tribulation will be what? The Millennium Kingdom. So, nandiyan yan. Ang ganda nito mga talatang to, tingnan nyo sa verse number 9. For then will I turn, chapter 3, verse 9, to the people a pure language, that they may all call upon the name of, kasi may language barrier eh. Nandiyan pa ho ba kayo? Pero there will come a time
Hindi na problema yung language. To serve Him with what? Consent. Wow, amen? Nandyan po ba kayo? Verse number 14, sing, O daughter of Zion, shout, O Israel, be glad and rejoice with all the heart, O daughter of what? That is the hope na binigay sa kanya. God gave him what? A hope. Sapagkat pinakita sa kanya ng Diyos na may mga remnant pa. Alam niyo yung remnant na tinutukoy, mga kapatid? Remnant na hindi lahat ay tumalikod sa Panginoon. Hindi lahat sumamba sa Diyos-Diyosan. May mga lateral. In the time of Elijah, there were what? Tinetrain ng mga sons of the prophets. But in this time, sabi ng Panginoon, there would be remnants. Kakaunti sila, pero sila ay sasamba sa akin. So I will be in the midst of them. Are you listening, man? That's why, anong resulta? Zephaniah was a happy man. Bakit? Verse 14, kumakanta. Mahirap kumanta pag malungkot ka. Tama ba? James, susubukan mo na. Ngayon, pagka malungkot ka, no? Masaya pa kayo ngayon? Awit tayo? Sige nga. Sing, O daughter of Zion! Shout, O Israel! Be glad and rejoice with all the heart! O daughter of Jerusalem! Verse 15, the Lord hath taken away thy judgments. He hath cast out thine enemy, the king of Israel. Even the Lord is in the midst of thee. Thou shalt not see evil anymore. Hindi na kayo makakakita ng masama. Alam yung sinasabi ng Panginoon, pagkatapos ng mga bagay-bagay ito, they're experiencing that. Pero sabi, ano comfort? There will come a time mawawala na yung problema sa Northern Kingdom, sa Southern, sa Judah, Southern Kingdom. Hindi na kayo makakakita ng masama. Aawit tayo sa Panginoon. Are you listening, amen? Verse number 17, verse 16, in that day it shall be said to Jerusalem, fear thou not, and to Zion, let not thine hands be. Sila, huwag na kayo matakot. Kumilos na kayo. Verse 17, the Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, He will rejoice over thee with joy, He will rest in His love. Hindi nagalit ang Panginoon. Masaya na sa inyo, He will joy over thee with singing. Verse 18, I will gather them that are sorrowful for the solemn assembly, who are of thee, to whom the reproach of it was a what? Burden. Behold, at the time I will undo all that afflict thee. Alam niyo, pag sabing undo, saan ginagamit siya? Di ba pag kami nagkamali ka, dito sa tab, yung ginagamit ko, meron siyang arrow na pabalik. Tama? Ang tawag doon? Undo. Parang pangit yung pagkakaguhit ko. Pindutin mo yung undo. Sabi ng Panginoon, ang i-undo niya, alam niyo kung sino? Lahat na nagpahirap sa inyo. Undo! And I will save her that halted, and gather her that was driven out, and I will get them praise and fame in every land where they have been put to shame. Yan ang pangako ng Diyos sa mga Israelita. Kaya pagdating ng Revelation, and God shall wipe away all the tears from their eyes. Yan ang pangako sa atin. Nandiyan ba kayo? In the book of Isaiah, which kasabay niya, hindi niyo maaalala na ang mundo ito sa ganda na inihanda ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man. Ano yun? Yung mga bagay na inihanda ng Diyos. Kaya sa langit, there will be singing. Kapatid, kaya nasalamat sa Panginoon. Alam niyo ba, yung sinasabi ni Zephaniah dito, he was being given the vision of the tribulation. Ang tribulation kasi para sa Israel yan eh. Regathering yan, revival yan. Ayaw nila mag-mission. So ayan, pinadala si Moses, si Elijah, and then buong 144,000 from every tribe, 12,000. Amen? Magkakaroon ng revival. Nasa na tayo? Nasa langit, rapture na eh.
Judgment seat of Christ. Marriage of the Lamb. Amen? Dito, revival naman ng mga Hudyo. At yan ang ipinakita sa kanila. Megiddo will give way to the millennium. Ayun, may Megiddo sa Bible. Pag tinignan nyo yan sa kanila, para siyang mangkok. Ano yung mangkok? Kasi kanina royal, yan mangkok na. Amen? Mangkok, yung bowl. Hello? Tapos yung Jordan River, papuntang Red Sea. Mapupuno kasi ng dugo yun. Dugo ng mga papatay ng Panginoon. Revelation chapter 19. Lahat ng mga bansa na pinakita ng Panginoon kay Zephaniah. Kaya nga, there will be singing. Lahat ng mga nag-afflict sa inyo, lahat ng nations na yan, ubos sila. Yung sasabi, undo. Ano sabi ng Book of Revelation? Yung dugo sa Valley of Megiddo, lambak eh. Hanggang busal ng kabayo. Alin busal? Hindi alam? Bridle. Bridle. You know the bridle is? What bridle is? The mouth of the horse, there is a bridle. Where the hip, okay? And hooray, you know? Ngayon, kusap itong mga ito, you know? Hip, ri. Ha? Ayun, bridle. Malalaking kabayo yan. So, pinakita ng Diyos kay Zephaniah. Wow, sing and shout! Mawawala na! Sabi lang, aalisin na lahat yung mga yan. Kaya mapapahepe ka. Verse 20. At that time will I bring you again, even in the time that I gather. Di ba yung nanginintay lang the gathering of Israel? For I will make you a name and a praise among all people of the earth when I turn back your captivity before your eyes, saith the Lord. So as we can see, mga kapatid, Zephaniah, he was in many problems in his time. He was hidden by God to prepare him, to protect him. Hindi siya galing sa first sovereign line, but he came from the, sabi nga ay, secondary line of royalty. And yet, ginamit siya ng Panginoon. Kaya, alam niyo, sa mga anak ng mga mananampalataya dito, grab every opportunity to serve God. Hello? Are you listening? The thing that haunts him is the problem of Israel. Pero ano nagpapayapa sa kanya? The visions of God. He was horrified. Bakit? Nakita niya ang Panginoon in the midst of the Judah to punish them. Pero sa ating panahon, the Lord is in our midst tonight. Amen? Because we worship Him, we serve Him, we love Him. Amen? We trust Him. Amen? That's why, just like Zephaniah, he became hopeful. And lastly, he became happy. Sino hindi magiging masaya kung ang Diyos sa iyo ay may mga pinapakita mula sa Kanyang salita? Amen? Kaya tawag dyan vision. Amen? Kaya makita natin mga kapatid, he was hidden of Jehovah. Pero hindi tinago ng Diyos sa kanya yung vision ng Panginoon. Tonight, hindi ko alam kung anong kalagayan mo, pero sa bagay, lahat tayo ngayon ay inihahanda ng Diyos. Most of us ay nasa third and fourth generation. This church, so San Pedro, pinumulan natin, Santa Cruz, Noveleta. So third generation. So kayo, mga mag-mission mula dito, you will be the fourth generation from CBBC San Pedro. So, it's either, miracle o backsliding. Nawa, miracle ang mangyari. Amen? The third and fourth generation, the visitation of God. So, bibisitahin natin ang lahat ng mga bayan na pagdadalahan sa inyo ng Diyos. Naik, may visitation ngayon. Pero hindi ikaw, ang Panginoon. Ang Bacoor, may visitation ng Panginoon. Ang General Trias, may visitation ng Panginoon. Ano nasa gitna? Noveleta. The Lord is in the midst of the... Amen? Cavite. Rosario, Kawit. Pero ang Panginoon nasa atin. Kaya nga, mga kapatid, nakaka-excite ito. Amen? Ang Diyos may ginagawa sa ating henerasyon. So nawa, nating hayaan na hindi tayo gagamitin ng Panginoon sa panahon ito.
Kayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa aralin at salamat sa pagkakataon ng makapag-aral po, Panginoon, ng Book of Zephaniah, also his life, and how you prepared him, protected him, and proclaimed him, Panginoon, the time of Josiah. It was a perilous time, it was a dangerous time, and yet ginamit siya, Panginoon, when the time is right. Marami sa amin dito, Panginoon, na inihahanda niyo for ministries, for greater works. Thank you, God, for the parents who are godly. Thank you, God, for the believers in this church that is loving your words and catching your visions. We bless this church that your presence is always in our midst. Na kung saan man pupunta ang mga anak po ninyo from in these different towns, Panginoon, ay yung blessing ninyo, yung vision ninyo marinig mula sa mga tao po ninyo. Pagpalaan niyo, Panginoon, na invitation sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. The altar is open, tayo makipag-usap sa Panginoon. Mga kapatid, isang bagay, God had preserved our life to protect us, to prepare us. When God hid Moses, He hid Elijah, He hid the Lord Jesus Christ for a purpose. And that purpose is for us to be used of God. God visited us unto the third and fourth generation. From CBBC San Pedro, Santa Cruz, ngayon may CBBC na Belén. The next generation of missionaries will be the fourth generation. It's time na makita natin that we hold that conviction. It is not just a belief, it is not just an opinion, but it is our conviction that we are ready to die for. And if you are being hunted, you should not be hunted by sin, but you should be hunted by the visions of God. You will be comforted by it. Kailangan natin na talagang matakot tayo sa kalagayan ng mga tao. Pero mas nakakatakot pagka sila ay hindi inabutan ng kaligtasan. Kailangan nila ng mga mananampalataya magdadala ng pag-asa. Just like ang Judah, pinakita ng Panginoon kay Zephaniah. They have their own trouble in their time, but it will be a great revival time in the tribulation. The world is in fear of that great tribulation, but the believers are hopeful sapagkat hindi natin papasukin yan. And we're happy. It's like Zephaniah was happy. They were singing, they will be shouting, because ang Panginoon ay fulfill niya ang kanyang pangako. The Lord Jesus Christ, pagbabalik niya, He will trample every foe, particularly mga ayaw sa salita ng Diyos. Marami silang gusto sa mundo, pero ayaw nila sa Diyos. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. So we ought to be faithful to God. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Pagpalain mo na po mga natutunan ng inyong anak. May bless us, O God, that we can see your purpose in our lives. Not just the problems, but also, Panginoon, yung vision from your words. And we can sing, we can shout, we can rejoice, we can give honor to Thee. Salamat, Panginoon, sa inyong mga prinsipyong tinuro sa amin sa gabi. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. All the people said? Amen. I hope tayo po ay natuto. Amen. Thank you, Mr. President. Malapit na tayong katapos sa atin pong series of lesson na ito. Marami pa naman kayo natutunan. Amen. Na-enjoy nyo nalalaro pagbasa ng Bible nyo. Sa Old Testament. Amen. So, yung mga background. So, prepare tayo susunod. Baka tayo mag-aral about Revelation or Eschatology. Amen. Tignan naman po natin yan para ma-enjoy natin ang natin. Para yung mga bata, habang bata pa lang. Amen? Ay, ito, narinig na namin ito. Okay, so tayo po ay mag-offering sa gabi nito. Rodin, discount. At tayo ay kalong at may practice po ang choir.
ating offering sa gabi ito. Tayo manalangin, dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa inyong salita, ng aming paugat sa pastor, ng pagkakas namin, ng pagkakas, ng wisdom, at yung po, managalain po namin, yung salita ito, ay aming taglayin sa aming pagkakas ng tahanan. At yung po, Lord, napasalamatan po namin sa laping maniligaw sa gusto ito, ito yung lugar para sa gawain. Wala ito po ang mga anak, sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you as you do. Amen. Salamat sa mga kalawin. Well, may practice po ang choir. Amen. Kaya sana tayo ay naka-radio. This coming, Bang Bagyo kasi ay Friday hanggang Saturday ng morning. Para palabas na yun. So, at least mag-ready tayo. Amen. Pero Sunday po ay we will have a great weather ayon sa forecast. So, let's have a great service coming Sunday. Amen. Alright, tayo po tayong lahat at salamat po sa gabi ito. Nag-enjoy ba kayo sa lesson? Amen? Zephaniah. Kasunod, sino nakasunod? Haggai. Amen? Tall, dark, and Haggai. Ano? Tayo po yung magkakasama na natin. Brother Gerald, kayo pa mag-closing prayer, sir. Tall, dark, and Haggai. Ay po ay manalangin namin ang Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabi pong ito na inyo pong pinayagan na kami, Panginoon, ay makapag-prayer meeting. We pray, Panginoon, continually that you protect us, Panginoon, and that you preserve us, Panginoon, in the ministry at maging sa pagdaan po ng mga bagyo. Kaya, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa. I also pray, Panginoon, that you continually bless us, Panginoon, through the message that we have heard, Panginoon. And let this always be a reminder, Panginoon, that your day will be coming and we need to do kung ano po yung pinapagawa niyo sa amin at hindi po kami ma-distract, Panginoon, ng mga bagay and whatever is happening, Panginoon, sa amin pong kapaligiran. Help us to be focused, Panginoon, sa amin pong paglilingkod sa inyo. Kaya, Panginoon, ang mag-provide ng pangailangan ng gawain patuloy. And at this moment, Panginoon, I also pray for my wife, kayo pong ipagpagingin sa kanya at sa kanya pong panganak, kayo po higit po ng kalakasan at pagingin sa po baby pang nagbigay po ng magandang kalusugan. Kaya pang-provide at palain po ang practice po ng choir. Kaya patawad sa pagkukulang sa pasos. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Shake hands. Magandang gabi. Ingat po at practice na po. Amen.